Okay, next 3D command is yung box. Pero ito lang yung default na 3D space available. Pero meron bang iba dyan. So, let's use box first. So, magka-create siya ng isang box. And then, it's a prism. Rectangular prism. So, kunwari, ito yung iaangat natin. So, ilagay mo na lang yung height niya. So, yan. Or kunwari, lagay tayo sa gitna nito ng 1 meter by 1 meter na box. Box din. 1 meter by 1 meter by 1 meter na cube. So, gawa ako ng guidelines. Since dito ako maglalagay, nasa XY plane ako, dito ako pwedeng, nasa top view tayo, no? Kasi nasa world coordinates. So, sabi ko nga, importante ang coordinates kapag nag-i-sketch tayo. So, this time, mag-i-sketch ako for guidelines. Kasi igigit na ako yung cube ko dito, 1 by 1 by 1 na cube. So, saan ako kailangan mag-sketch? Dito sa XY plane, sa top view, dito sa plane na to, no? So, I don't need to shift ng plane kasi ito naman yung default niya pag nasa world view tayo. Let me just save. So, sketch ako dito. So, the same sketching lang sa kanina, ay sa 2D. So, dito yung gitna ko. Gawa ako ng 1 by 1 square. Dimensions, 1,000 by 1,000. So, ayun yung box ko. So, hindi pa siya nakagitna. Diba? Move. Ikigitna ko siya. Yan, nakagitna na. So, this one, I can box na. Dito ako magbabox. So, click this one. Then, box ko siya ng 1 meter, 1,000. So, ito na yung box ko, nakagitna. Kunwari, dito sa katabi niya, dito, somewhere dito, sa gitna ng line na to. Hindi ko makuha yung midpoint niya. So, you can, habang nag-i-sketch ka, pwede ka nag-orbit. Click mo lang siya, and then when you're done orbiting, escape mo lang. Babalik siya sa line command ko. Gusto ko kasi gumawa ng midpoint dito, kasi dun ko ilalagay yung next na sphere ko, dito sa gitna. So, 1 meter diameter na sphere. So, hinihingi niya is radius. So, kung 1 meter na sphere ang gusto ko, edi half nun, ang radius ng 1 meter is 500 mm or 0.5 meters. Yun ang radius na kailangan ko. So, this is your 1 diameter na sphere. So, pwede ko yung i-move. Kunwari, gusto ko na dito siya, naka-align siya sa box. Pwede mo siyang i-move. And then, M command, move, enter, hawakan mo dito. Bumalik siya. And then, easy to give yung coordinates niya. So, ito, i-fill up mo yan. So, para maging level siya ng box, ang coordinate niya dapat? Diba yung radius na yan na 500 angle, 90, para diretso siyang aangat vertically. Ay, hindi siya vertical. Oh, yes. Tingnan mo, supposedly vertical ang gusto ko, pero anong nangyari sa kanya? Ang 90 degrees niya ay 90 degrees from the x-axis. Yun yung sinasabi ko, pag meron kang gagawin na 2D command, kailangan pumili ka ng plane. So, kailangan kong lumipat ng plane. So, ano yung plane na kung saan ma-edit ko yung height? It's either yung plane na to, which is the front plane, or yung side, itong YZ plane, or yung left. Doon ko ako lilipat using this one. Punta ko doon. So, undo ko muna yung pag-shift ko. Yan.
Kasi gusto ko, i-level ko siya sa box, no? So, I need to shift plane, either dito sa front or dito sa left side view. So, try natin si left. Dito natin siya kontrolin. So, move natin to. Di pa ako nakalipat. So, para makalipat, i-click mo yung left. So, nandito na tayo ng left side plane. Ngayon, pwede na tayo mag-move along this plane. So, click mo na ang object na i-move, type M, enter, click mo to. So, pwede mo nang i-fill up itong nasa side. Yung 15,000, imbes na 15,000, kailangan lang natin is 500, angle 90 degrees. Nasaan na? Ayan. Diba? So, kailangan mo talagang maintindihan itong coordinates or yung axis natin, ang global axis, and yung relationship niya sa views natin. Itong mga to, yung views dito sa 3D cube. Okay? So, gawa nga tayo ng cone. Dito naman sa gitna dito. So, gawa ko ng guideline. Kung hindi ko makita dito, i-rotate ko siya. Tingnan ko siya sa bottom view. Then, escape. Yan. And then, dito ako mag-cone ba? Cone tayo. O, gamitin nga natin itong torus. Center point ng torus, dito sa gitna. Specify your radius. Anong radius natin? 1 meter. Enter. Anong diameter ng, ang laki yata ng 2 meters. Ulitin ko. Ang pangit. Dito sa gitna. Ayan. Anong 3,000. Tama yung 1 meter. 1 meter na. And then, anong diameter ng pinakang, mo? Say, 50. Yan siya. Ito si torus. Para siyang donut. So, first diameter na ibibigay mo or radius is yung mismong radius ng pabilog. Nung bilog na to. Next na radius na ibibigay mo is yung cross-section ng donut mo. Okay? So, ngayon, gusto ko ulit level sila sa box. So, move lang tayo. Since nasa left view na tayo, we can move along the z-axis or upward. So, i-move na natin siya. Select the object, type M for move command, enter. Base point, syempre yung center point niya. And then, kailangan upward siya. So, that is yung radius ng buong donut, that is radius niya, buong donut, is 1 meter or 1,000 mm. Plus, yung radius ng cross-section ng donut. Radius ng cross-section ng donut is 50 mm. So, ipagpa-plus mo yon. Kasi yung radius ng buong donut is measured from the center point ng donut to the center point ng cross-section. So, para matouch ng donut yung line, para mag-level siya sa box at sa sphere, kailangan i-add mo pa yung radius ng cross-section ng donut. Kaya that is 1 meter plus 50 mm, that is 1050. Ayan, ang dimension. Then angle, ang angle is 90 degrees para upward siya. So ngayon, level na siya dapat. Okay, level na siya sa dalawang solids pa. Para mapuntahan natin yung front view, balik ka muna sa world coordinate or sa global coordinate. And then, click mo yung front view. So, makita natin dito, level sila. So, kunwari from this view, gusto mong i-zoom in yung objects lang, you can use the zoom command. Type Z, enter, and then yung object. And then, papapili nyo sa'yo yung objects na gusto mong i-zoom. So, pag na-select mo na yung tatlong object na gusto mong i-zoom, enter mo lang, i-zoom nyo silang tatlo. Okay? So, that is sa box command.